Dilis! Napatunayan na namin na kayo ay mga tanga. Mabigat yan ha. Malutong na yan kasi 100%, 1,000,000% proven and tested tanga. Ngayon ko lang sasabihin ito ha. Napakatanga. Paulit-ulit. Hindi naman lahat ng dilis pero karamihan sa mga dilis. Una, naglabas tayo ng mga pictures, naglabas tayo ng mga videos. Edited yan. Ka-coffee, luma yung video na yan. Ayan o, kahapon, April 7 yung event na yan. Ng Holy See at ng Pilipinas, no, yung 75th year ng kanilang diplomatic relations. Nakalagay doon April 7. Si mga tanga o, luma yan. Hindi April 7 yan, ng ano pa yan, ng March pa yan. Ganyan sila katanga. Meron pa, yung isang event, sabi nila, tinakpan daw po yung caption. Ito oh, fake news talaga. Nakita niyo yung event na yan, yung meeting kung saan si Presidente ang nag-preside. Yung LED screen, naka-blur kasi. Kasi syempre, parang part ng protocol, yung ibang mga photographer, bini-blur nila yan. Alam mo ang ginawa? Inedit ng mga damuhong tangang DDS. Nilagyan na ng date. April 15, 2024. April 15, 2024. Nilagay nila doon, inedit nila. Ando na si Recto? Ando na sa Executive Recto? Noong April 14, 2024? 2 years ago, hindi pa Executive Secretary si Recto. Paano yun na-edit? Fake news kayo kasi nungalingan to. Sabi ng mga bugok na dilis, oh, maniniwala lang kami ka-coffee kung magla-live ang presidente sa araw ng kagitingan. Ayun na. Doon natin napatunayan na malusog po yung ating presidente. Hindi naka-confine sa St. Luke's. Kasi ang pinapalabas nila, naka-confine daw po sa room 304 ang presidente. Hanip eh, no? May room number pa eh. Room 304, may west wing pa. Ng Ilong Bugris, ano pangalan niya? Ilong Bugris ba yan? Iloy Bugris, yung malaking bibig. Na puro kasinungalingan, puro fake news. Marami namang nabubudol. Naka-confine daw po ang presidente. Yung iba naman sinasabi nila, patay na ang presidente. Naghihintay na lang po ng announcement. Kasi si Sara na ang uupo. Maniniwala lang kami ha. Nabuhay pa ang presidente kapag pumunta siya sa araw ng kagitingan. April 9. Ngayong araw yan ka-coffee. Kapag nagpakita ang presidente dyan, that's the time na maniniwala kami na wala siya sa St. Luke's. Ito na po. Once and for all. Napahiya na kayo. Aminin nyo na kayo talaga ipugad ng fake news. Na kayo talaga ang nagpapakalat ng fake news para sirain ang gobyerno, sirain si PBBM, palabasin na siya ay may malubhang sakit at may incapacity. Ito hindi niya na kayang pamunuan ng Pilipinas at dapat si Sara Saltik na ang umupo. Ayan na. Napahiya sila lahat. Araw ng kagitingan. Ngayon mismo. Pagising ko, chinik ko kagad RTVM. Live. Live na live. Ngayon mismo, April 9, araw ng kagitingan. Kalau po ng pinulog tawal, baba, handa, dala, kalis. Baba! Sa Bataan yan. Mahal na Pangulo, handa na po ang tanong pandangal upang libutin. Oh, mahal na presidente. Nagmamarcha na, di ba? Sinabi pa mismo ng sundalo, mahal na Pangulo. Sino ba ang Pangulo natin? Si Sara. Hindi ko nakita si Sara. Si PBBM yan, nagmamarcha na. Okay, napahiya na ang buong angkan ng mga dilis na talagang sila ay fake news. Na sila ay pinapakain ng basura ng mga vloggers. Mga dilis vloggers, basura ang pinapakain sa kanilang mga fake news. Kaya ganyan sila mag-isip. Kaya makitid ang mag-isip. Siyempre, chinek natin yung comment section. Hala ka, tanga talaga. Alam mo, sabi nila, magugulat kayo ha. Basahin ko ha. Ito, halimbawa, may isang comment ha. Basahin ko na lang, maliit eh. Sabi nitong Jordan Zeus Guevara, 11 months ago, sure ba? Nasa YouTube? Hindi na naman sila naniwala. Na live yan. Kasi 11 months ago pa raw yung event na yan. Kung 11 months ago, anong buwan yun? March 2025. Kailan ba ipinagdiriwang ang araw ng kagitingan? April 9. Bugok talaga. Nasa YouTube daw po ba yan? Pakita natin ha, kasi marami pa rin talagang tangang DDS eh. Oh, punta kayo sa RTV Malacanang. Ngayon na, mga dilis, ayaw nyo maniwala. O, tingnan ninyo. Maliit lang yan, pero pag pumunta kayo, makikita nyo. 84th anniversary of the araw ng kagitingan. Hindi 83rd, 84th anniversary ng araw ng kagitingan. Kanina lang po yan, 1 hour and 15 minutes yung live stream. Natapos po yan 17 minutes ago. Paano 11 months ago pa yan?
Bugok talaga eh, no? Bugok na bugok talaga eh. Hindi lang yan, may kakampi pa siya dito. Ito, oh. Nag-comment ang isang Joaquin Borja. Tumatalsik yung laway ko, ha? Sorry, ha? Sabi ng isang Joaquin Borja, Diyos ko, hindi naman si BBM yan. Talaga nga naman, oh, damuho talaga, oh. Hindi daw si BBM yan. Tama ka. Double niya lang yan. Double niya lang yan. Nasa taping tayo ng probinsyano. Sige pa, yung mga imahinasyon ninyo. Hindi daw po si Presidente yan. Diyos mio, Marimar. Anong klaseng wavelength ng katangahan yan ng mga dilis? May kambal ba ang Presidente? Kitang-kita nyo na sa live video, si Presidente yung naglalakad. Hindi si BBM yan, sabi ng Joaquin Borja. Ginamit pa ang Diyos. Sabi niya, Diyos ko, hindi naman si BBM yan. Sino yan? Si Amy Marcos. Ang layo-layo ni Amy Marcos sa itsura ni PBBM. Ano ba talaga? Forever na talaga itong mga DDS na to. Isa pa, talagang dami dilis eh. Nagko-comment sa vlog ko eh, sa video ko eh. Ka-coffee, you put date today at year. Ayan na, nakalagay na po yan. Ito yung sinasabi kong isa. Na yan daw po eh, saan na ba yun? Hanapin ko yung isang comment. Nakakatawa yung isang comment eh. Yung, yan, pinagtagpi-tagpi lang daw po yung video na yan. At ang masaklap pa, yung comment na yan, pinagtagpi-tagpi yung video na yan. Ang sinasabi nila, yung Edwin Hamora, alam ko DDS yung Edwin Hamora, nakita ko sa YouTube, naka-live sila. Ang sabi nila, yung pinapakita lang daw ngayon, old file na yan, na hindi pa nakikita ng publiko. To that extent, ganyan na ang katangahan ninyo. Talagang proven and tested ng mga tanga talaga ito. Oo. Yung video na pinakita ng RTVM ng live, hindi raw po yan live. Yan daw po ay galing sa mga lumang videos. May mga old clips daw po na hindi pa natin nakikita, pinagdikit-dikit. Ang gagawin yun? Pinagdikit-dikit lang daw po at saka ipinalabas na live. Ay, tanga talaga, oh. Lahat talaga gagawin itong mga dilis na to para magpakalat ng kasinungalingan. May nagsasabi pa, last year pa yan. Last year, yung mga netizens, si Matatalino, sinend yung picture. Last year, hindi naka-shades ang presidente. Ngayon, naka-shades ang presidente. O, pahiya na naman kayo. Ano ngayon, Rowena Guanzon? Ano ngayon, Harry Roque? Ano ngayon, Ilong Bugris? Pahiya kayo ngayon. Sabi po ng netizen, mahal siya ng Diyos. Correct. Hilingin nyo man na mamatay ang presidente, hindi siya basta-basta namamatay dahil mahal siya ng Diyos. Lahat tayo may araw ng kamatayan. Pero hindi niya pa oras. Ano na? Oh, mga dilis, ipagtanggol ninyo yung kasinungalingan ng inyong kampo. Nasanay kayo dyan sa kasinungalingan. Sanay na sanay kayo sa kasinungalingan. Kasi lagi yung ginigiit yan eh. Ano yan eh? Karapatan namin yan eh. Freedom of speech, freedom of expression, kahit kasinungalingan na. Pag kantihin kayo, pag i-penalize kayo, pag kasuhan kayo, sasabihin, ginigipit yung aming karapatan na magsalita. Hindi na karapatan yan. Pag mabalabis na yan sa sinasabi ninyong karapatan. Sirain ang presidente, gawa ng kwento, gawa ng peking kwento ang presidente. Sirain ang gobyerno, i-destabilize ang gobyerno para maiupo ninyo si Sara. Hindi na karapatan yan, hindi na freedom of speech yan, hindi na freedom of expression yan. Ano? At ito pa, nakakatawa sila oh. Bakit daw kasi ang daming pulis sa St. Luke's? Ayan na sila, medyo lumaylayo na sila. Nakita ko to kay Harry Bangag Roque. Sabi ni Harry Roque na isang pugante, pakita ko sa inyo. Pati yung Jason, sa pare-pare sila mga fake news peddler eh. Ito oh. 9 hours ago, pinakita nila yung video na yan. Sa harap ng St. Luke's. Marami daw pong pulis. Yan o. Pero sa nakapulisan, nagsidagsaan na sa entrance ng St. Luke's Hospital. Pag may pulis sa harap ng St. Luke's, si Marcos lang naka-confine sa room 304. Sa tingin ninyo, ang presidente ilalagay sa ordinaryong kwarto. Kung di ba naman kayo mga gamuhong tanga kayo, presidente ng Pilipinas, ilalagay mo sa ordinary room 304, may pa West Wing pa kayong nasasabi. Hindi pa ako nakarating dyan sa St. Luke's BGC ba yan? West Wing daw, may ganyan ba dyan? May North Wing ba dyan? May West Wing? Sabi nila, nasa West Wing daw po, room 304. Nakakatawa. Kasi kapag nagsalita itong mga to, kala mo talaga totoo eh. Kagabi, pinanood ko talaga para alam ko kung ano yung i-rebat ko eh. Pinanood ko talaga itong Ilong Bugris. Ayaw niya na lang daw magsalita. Dapat daw hindi niya, supposedly, hindi niya dapat sinabi yung mga detalye na yan kasi mapapahamak daw po yung doktor na nag-a-attend. Yung doktor daw po ni Presidente mapapahamak kasi allegedly, pinapalabas nila, no? Doon galing yung information. So dapat hindi raw po nila sinasabi sa publikan pero nasabi niya, hala ka, kung magsalita, confident na nagsasabi ng totoo. Tapos ngayon nabubulgar. Saan ka nakakita na nakakonfine kagabi? Sa St. Luke's ngayon, nasa Bataan. Umaate sa araw ng Kagitingan. Nagmarcha pa ng napakahaba. Yan ba yung critical yung kalagayan? Yan ba yung may sakit? Diba?
Napapahiya kayo sa kasinungalingan ninyo. Paano may maniniwala sa inyo? Ang taong bayan para iboto si Sara Duterte kung puro kayo kasinungalingan. Ngayon na wala pa kayo sa pwesto, hindi pa kayo presidente kasi nasa pwesto naman si Sara, no? Nagpapakalat na kayo ng ganyang kasinungalingan. Paano pa kapag nasa taas na kayo? Ubusin niyo yung kaban ng bayan at magpapakalat kayo ng kasinungalingan. Huling-huli na yung style ninyo eh. Di ba? Hindi kayo iboboto ng taong bayan kung ganyan ang estilo ninyo. Tingnan mo rating ni Sara, hindi na umangat to. Umangat 2 points, 3 points, pero hanggang dyan na lang yan. Peak na yan. Pababa na yan. Hindi na aangat yan. Dahil sa kasinungalingan na ginagawa ninyo, dahil sa pagpapakalat ninyo ng fake news. Kapag sinabi yung fake news, DDS ang pinagmumulan. At alam na ng taong bayan yan na kayo ang pinagmumulan. Paano kayo makakuha ng simpatsya? Mas kasi kayo, panay pakalat kayo ng fake news. Diba? Karma is real. Bumabalik sa inyo yung mga hinihiling ninyo sa presidente at sa mga kakampi o kaalyado po ng administrasyon.